Guys, for today's video, medyo happy akong i-share to sa inyo kasi finally, nagamit ko na rin tong Maya Landers Credit Card na hindi pang testing lang. Though yes, parang ipapakita ko sa inyo ngayon, so parang test na rin. Pero naging objective ko talaga gamitin itong Maya Landers Credit Card because of the mini payments na meron na sa mga Maya Credit Card. Ano nga ba tong mini payments na to? Well, ito yung pinakahihintay ng karamihan ever since na nagsimula ang Maya Credit Card. So, samahan nyo ako pag-usapan natin ang installment features ng Maya Landers Credit Card or even ng Maya Black Credit Card. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. This is one of the most awaited feature ng mga merong Maya credit card. Bakit? It's because kasi nung nagsimula itong Maya credit card, puro straight transaction lang ang nagagawa natin. However, itong installment feature naman na i-discuss ko sa inyo today is not really installment upon purchase. Ang ibig sabihin ko dito is, di ba kapag gagamit ka ng credit card at bibili ka ng item, dun sa terminal mismo, meron ng option doon for installment. And usually, the interest there is mas mababa or kaya nilang umabot ng 0% interest. But, we know naman kung paano nag-work yung 0% interest, di ba? We know naman na kapag cash price, mas mababa kesa sa card price. So, yeah, parang same-same lang. But dito sa Maya Mini Payment, once you use your card for straight purchases, then you have the ability to convert that purchases into an installment. Yung interest nga lang is medyo mas mataas compared sa mga sinasabi nating installment upon purchase. Ang difference ng interest naman yan is naglalaro ng 0.20% kasi sa Maya Mini Payment, ang installment interest natin dito ay 1% per month. Kung i-compare natin to sa installment natin upon purchase, na sinasabi nga nila na 0% interest, pero kung i-calculate mo naman yung retail price na binibigay nila kung saan ka mag-i-installment versus sa cash price, halos ganun din po ang range ng interest niya. So in this sense, yes, mas mataas pa rin ang interest ng Maya Mini Payment, but masasabi ko na malapit din naman siya sa mga installment upon purchase. So sa Maya Mini Payments, you can choose a tenure of 3, 6, 9, and even 12 months to pay, but depending on the total amount na i-convert nyo into installment. Isa sa kinagandahan nitong mini payments, real-time ang approval nila dito. As in, saglit lang, pagkasabit mo, makikita mo na kagad kung magkano yung details ng utang mo, pagbabayad mo monthly, tapos submitted na kagad. Whereas sa experience ko with other credit cards, siguro para sa akin, sa mga ibang credit card ko, pinakamabilis na si Eastos and BPI. Pero sa HSBC, ay nako, mag-a-apply ka, tapos there is a high chance na ma-deny ka. Where dito kay Maya Mini Payments is yung application approval mo is real-time. So gusto ko ipakita sa inyo itong naging purchase ko recently. Ang ginamit ko dito ay ang Maya Landers Credit Card ko. And sa paggamit ko nito, kinonvert ko siya into a mini payment. So, eto, silipin natin. So, nandito ako sa card, clinic ko yung card ko. Tapos makikita nyo, ito yung ini-swipe na transaction ko which is 34,650. Tapos, pupunta lang ako dito sa my history. Ayan, makikita nyo, nung last Wednesday, nag-swipe ako dito sa RBSM Vehicle Tires and Mugs. Bumili ako ng gulong at saka mugs ng sasakyan ko. So, straight purchase siya. And then, sa una, pag ini-swipe na siya, hindi mo pa kagad siya mako-convert into installment. May nakalagay dito na pending. Since pending pa siya, floating pa yung transaction. Hihintayin mo mawala yung pending or mag-post yung transaction before ka makapag-apply na ma-convert yan to a mini payment. So, click natin yung convert to mini payments. Yan, convert to mini payments, make big purchase instantly smaller and more affordable with mini payments. Just select the transaction you'd like to convert and turn it into monthly mini payments of up to 12 months. So, yan, sinelect ko na siya. Tapos, yan, hold tight. Yan. So, ito na yung payment plan na pwede kong piliin. Pwede daw ako pumili ng 3 months, 6 months, 9, and 12 months. And syempre, pipiliin ko muna dito is yung 12 months para naman hindi mabigat sa akin yung pagbabayad ng tires and mugs. Select natin yan. So, ito, yung 34,000 ko kanina, magiging 38,000 na ang total interest sa akin for 1 year is 4,187.82. So, kung i-calculate natin to, 4,187.82 divided by yung principal natin, which is 34,650, it would give us around 12.08% or nasa 12% nga lang.
Kung kukunin natin yung monthly niyan, ayan, divide natin by 12, yan, nasa 1%. Ang monthly interest ko lang dito ay nagkakahalaga ng 349 or 350 pesos. So, yeah, kahit papano, mas magaan-gaan sa bulsa yung pagbili ng big ticket items, hindi yung biglaan na kailangan mo magbayad ng malaki. And the good thing here is since credit card siya, straight siya, wala nang other paperwork or application na kailangan mo kapag mag-a-apply ka ng loan na to. Yan, nakita na natin. So, select natin yan and then submit natin. So, last check, it may take up to 24 hours to process your request. But in my case, napakabilis lang. Yan, 12 months term, tapos yan yung principal amount, then 1%, ito daw yung interest, and then total na ibabalik ko sa kanila ay 38,837. Right now, okay siya because there's no processing fee. Usually, the processing fee to convert to installment sa mga major credit cards sa HSBC, EasyWest nasa 500, 650, yung iba nasa 1,000 pa. Ay nako, parang click-click lang naman sila siguro dito. Ganun nakataas ang bayad ng processing fee. Anyway, dyan sila kumikita. But right now, kay Maya, wala pang bayad ang processing fee. So before we push through with this, kailangan yung pangalanan itong installment plan nyo. So sa akin, napapangalanan ko siya is Tires and Mugs yan. Tapos, tsaka nyo lang siya ma-isa-submit. As in, pagka-submit lang, sabi niya, congratulations, you made your purchases easier to manage with mini payments. You'll see your first mini payment in your next billing statement. So there are just couple of FAQs na kailangan natin basahin na makakatulong sa inyo. So, what is the maximum amount allowed for a mini payment plan? So, sabi dito, hindi pwedeng mag-go over ng outstanding balance mo. Hindi rin pwede naman mag-go over 90% ng credit limit mo. Can I cancel my mini payment plan? For now, hindi siya pwede. But let's just wait kung ano yung magiging update ni Maya with regards to additional features ng mini payment. Can I pay off my entire mini payment plan early? Actually, nakalagay dito, sabi niya, no. It's because hindi pa nga natin pwedeng i-cancel ang payment plan. However, if you pay yung buong entire amount, let's say sa akin yung around 38,000, pag binayaran ko na yan kaagad, ang mangyayari dyan is magiging advance payment siya. Kung hindi mo naman gagamitin itong credit card mo within 1 year or within the term ng mini payment mo, ang mangyayari dyan is every bill, magkakaltas lang din siya. And pag magkakaltas lang din siya, mababawasan yan dun sa buong amount na binayad mo to pay off sana yung mini payment mo. Thus, magiging zero billing ka every now and then. But, if in case naman na gumamit ka, then yung ginamit mo is makakaltas na kagad dun sa overpayment mo. Thus, later on, baka magkaroon ka pa ng sakit ng ulo na hindi mo ma-monitor na nagbibill na pala ang inyong mini payment. So, the question now is this really helpful? Well, masasabi ko, for me right now, okay naman siya. Because nung nag-swipe ako dun sa binilang kong Tires and Mugs, wala silang installment. I really have to convert that into installment. Somehow, medyo handy siya, but kung meron pa rin kayong traditional bank na like i-convert nyo rin straight to installment purchase, check the interest rate. Usually kasi mababa talaga ang interest na binibigay ng mga traditional banks. Okay, for our question of the day. So usually itong installment plan is nakakatulong talaga yan sa atin. Nakakatulong yan sa atin na mabili yung item kagad or makuha natin yung item kagad nang hindi naman tayo nagbabayad ng malaki upfront. Pero isipin nyo, meron din siyang negative side. So sa tingin nyo, helpful ba ang installment plan? O mas nakakasira yan ng finances nyo? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jose Rolio. Sabi po niya, shoutout po Sir Pat, thanks for always mentioning Atome. I'm using it for 3 years with 550 credit limit. Uy, ito ba to? 550k credit limit? Wow, ito ba to? Well, anyway, kay Jose Rolio at Jose Rolio 14G. Shoutout po sa inyo and thank you so much din po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so that you subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!